Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag ka with evidence. Nako, sabi ng maraming Cebuano, Gwen Garcia, kinarma ka kay Tata Digong. Kinarma ka dahi sa matanda. Tapos, ginamit pala itong ni Gwen Garcia, si Tata Digong sa kanyang pag-campaign rally. Diba? Tapos na-mention pa niya yung ICC. Sabi ng ilang netizen, ito ha, ang isa sa mga rason kung bakit natalo si Gwen Garcia ay dahil kay PRRT. Opo mga kabibig, aside from kinarma siya, hindi daw niya pinakinggan ang sentimiento ng mga Cebuano, kung ano ang gusto ng mga Cebuano, kung saan dapat si Gwen kumampi. At parang si Gwen kasi is parang walang pakialam sa nangyari kay Tatay Digong. Ginawa pa niyang joke-joke nga sa kampanya. 'Di ba? Sinabi yan ni Gwen, no, I think, sabi ni Gwen na malaki din ang kanyang respeto sa mga Duterte kasi si Pangulong Duterte ang siyang tumulong sa kanya noong tumatakbo siyang governor. Pero ngayon, si Pangulong Duterte nandun sa ICC, hindi man lang siya nagbigay ng kanyang statement regarding kay Pangulong Duterte, kahit utang na loob lang. Doon ang mga Cebuano nasaktan sa ginawa ni Gwen Garcia. At marami pang mga instances na hindi na gusto na maraming Cebuano ang mga ginagawa ni Gwen Garcia. Katulad ng isang video na ito kung saan ginamit, I don't know kung how Gwen Garcia ever used the name of PRRD, including the ICC sa kanyang kampanya, para hindi siya nahiya, no? Grabe ang big. So panoorin natin itong videong ito na kung balikan natin itong kampanya serye ni Gwen Garcia, parang nakakabastos. Ito oh. Tama na sila ICC. ICC sa imong kagaral. ICC mo tong korteron. To asa The Hague. Naman na. So yun kami big, parang double meaning yun sa mga Cebuano. Bakit ba talaga isasali ni Gwen Garcia yung The Hague tapos yung ICC na alam mo naman na nandun si Tatay Digong. So sabi ng ilang, kinarma ka na kay Tatay Digong. Well, actually si Gwen Garcia ayaw bumaba. Ayaw bumaba sa pwesto ni Gwen Garcia, mga kabibig. Ewan ko kung bakit ayaw niyang bumaba. Ano bang nasa pwesto niya? Ito yun oh, ito yung panahon na kung saan, mga kabibig, ito yung panahon kung saan inutusan siya ng ombudsman na bumaba sa pwesto. Lalo na ngayon, nagsumiti nga siya ng urgent suspension kay Pambari 4. Pakinggan ulit natin ito, mga kabibig, ha? I am not stepping down. Pending resolution of my query, I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. Whatever motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the best possible way that I can within the bounds of law. I am not within the bounds of law. So it means talo ka na, Gwen. So you have to accept the fact. By June 30, 2025, you need to step down from your position. The people no longer want you. You did not win. So kailangan mo nang bumaba, Gwen Garcia. Maraming mga videos na nakakalat ngayon. Ito, mga kabibig, panoorin natin to. And Marcos Jr. kay Governor Gwen Garcia, mas pinili ng mga taga Cebu ang pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at inihalal si Pambari 4 bilang bagong gobernador ng Cebu. Naantala ang pag-canvass ng mga boto sa Cebu Province dahil sa pumalyang USB ng isang automated counting machine sa isang presinto sa Pinamungahan. Umabot pa ng ilang oras bago tuluyang maresolba ang aberya dahilan upang mabinbin ang final tally ng mga boto. Pero bandang alas 3 ng hapon ng Mayo 13, matagumpay nang na-transmit ang mahigit 800 balota mula sa nasabing presinto na hudyat ng pag-usad ng bilangan. Pagsapit ng 3:26 ng hapon, opisyal nang ipinroklama si Pambari 4 bilang
bagong gobernador ng Cebu Province para sa 2025 elections. Si Barry Cuatro na inendorso mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nanaig sa laban matapos makakuha ng mahigit 1.1 milyong boto. Tinalo niya si Gwendolyn Garcia, ang pambato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha lamang ng mahigit 765,000 na boto. I want to thank PRRD, no, but it's bittersweet because I won, but it's not yet here. So my happiness will be completed when you're. That's very good news kasi makikita natin dito labanan between PRRD and Bongbong Marcos. Si PRRD nasa The Hague, nakulong, si Bongbong Marcos ang presidente ng Pilipinas. Dito mo talaga makikita kung sino ang pinabura ng mga Cebuano. Kung sino ang nasa puso ng mga Cebuano. Knowing ang mga Cebuano, hindi na kilala masyado si Pam Barry Cuatro, pero inendorso ni Pangulong Duterte at may tiwala sila sa pag-endorso ni Pangulong Duterte kay Pam Barry Cuatro. It means merong nakita si Pangulong Duterte kay Pam Barry Cuatro na pwede siyang maging governor, na pwede siyang maging kontra ni Gwen Garcia, na pwede siyang manalo. Di ba sabi nga ni PRRD, wala pa akong hindi na ipanalo ng mga kandidato. So, I think Pam Barry Cuatro, ito isa sa mga politiko na talagang nakitaan ng potensyal ni Pangulong Duterte na pwedeng pumalit kay Gwen Garcia, na pwedeng maging maganda ang probinsya ng Cebu. So, si Pam Barry Cuatro may utang na loob kay Pangulong Duterte at talagang always now and then kung interviewin mo siya, palagi niya sinasabi na nagpapasalamat siya kay VP Sara, kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtiwala, sa paniniwala na kaya niyang maging governor. Return to home. Nagpapasalamat si Barry Cuatro sa matinding suporta at tiwala ng mga taga Cebu sa kanyang pagkakahalal bilang bagong gobernador. Binigyang diin niya ang pangakong pantay-pantay na serbisyo para sa lahat ng Cebuano, bumoto man sa kanya o hindi. We want to unite Cebu, as I've said earlier. No? It's a time of healing. Yun. We have to heal after the election. Correct. And rest assured na in my governance, we will serve those even who did not vote for me or does not belong to my group na expect the same kind of service. O at least ba, dito pa lang sa interview na ito, pwede itong gawin nating ebidensya in case na hindi matugunan ni Pam Barry Cuatro yung mga promises niya, 'di ba? Sabi niya, wala siyang pili kung sino ang kayang pagserbisyuhan, yung mga taong hindi naniwala sa kanya, hindi bumoto sa kanya, at yung mga taong bumoto sa kanya. So wala siyang pili, which is good. This is a good sign na magandang at may puso sa serbisyo ang pinili ng mga Cebuano. I will give to the rest of the Cebuanos. Buong paninindigan ding sinabi ni Barry Cuatro na kung may magbabago man, ito ay ang kalidad ng buhay ng mga taga Cebu at hindi siya. Expect that I will be the same and I will be humble from start. Nothing will change. If ever, it will be the the quality of life of the Cebuanos that will change. Not me. Sa kabila ng mga hamon at aberya sa halalan, malinaw ang mensahe ng mga taga Cebu. Panahon na para sa bagong pamumuno. Para kay Barry Cuatro, ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa bawat Cebuano na nagnanais ng tunay na pagbabago. In fairness, si Gwen ba, napaka-simple. Si Pam, very simple lang siya, oh. 'Di ba? Hindi yung magarbo, hindi yung parang kasi governor na siya, dapat talaga mag-iba ang level, mag-iba ang class, sosyalera, hindi. Parang kung paano mo siya nakilala at nakita sa telebisyon at sa mga interview, yun din ang kanyang pinoproject at pinapakita ng tao. So hindi yung parang anong tawag dito, scripted, hindi yung paepal. 'Di ba? So ibig sabihin ba yung mga bumapatikos kay PRRD talo? Posible mga. Ay nako, so ano ang iyong komento? Meron tayong papanood na video. Ito yung nangyari sa panahon ng kampanya na kung saan parang nairita si Gwen Garcia na tinawag niya ni Pam ang kanyang sarili na governor. It's manifesting. O ngayon nag-manifest, nanalo siya. Diba? Nawa ba akong respeto ni Presidente Duterte? Wala. Oh. Nadungog ba ninyo? Maski usa lang kapulong. Usa lang kapulong. Pagdaot kaniya, wala. Kaya ko makamao.
Ngamutan-aw og utang kabubuton niadtong 2019 sa dihang nagtinguha kini inyong igsuon nga mobalik pagka-gobernador. Kinsay Ang tanong ng mga tao, kung merong utang na loob ka, alam mo naman na nagkagulo na ang Duterte at BBM administration. Bakit mo pinili si BBM na suportahan? Possibly the answer of Gwen, kasi administrasyon eh. Yung anak ko nagtatrabaho sa administrasyon ni BBM. So, saan ba ako lilinya? 'Di ba? So, yun din ang mga katanungan ng maraming tao. Bakit si Gwen mas sinuportahan niya si BBM? At anong drama niya hinggil sa 20 pesos na kilo ng bigas? So, mga kabibig, yun na nga, naproklama na si Pambari 4 na bagong governor, pero may urgent suspension para hindi madeklara si Pambari 4 na governor. I don't know kung meron pa bang gawin si Gwen Garcia. Sana mag-concede na lang siya. At tawag dito. Magpasalamat na siya sa mga supporters niya na hanggang sa huli hindi siya pinabayaan. Yung kapatid ni Gwen Garcia na si Winston Garcia, nagpasalamat na. I think it's a letter for concede, no? Congratulate na siya kay Pambari 4 as the new elected governor. Sabi dito ni Winston, "Thank you to everyone who supported my sister Gwen in the recent elections. Every single effort you gave, from your votes, your support, and your time, was deeply felt and truly appreciated. As her brother, I am proud of Gwen's years of dedicated public service and the lasting contribution she has made to progress of Cebu. Though the outcome of this election was not what we hoped for, I know her passion for serving Cebu and its people remain as strong as ever. I look forward for seeing her continue to make a difference in new and meaningful ways." To our newly elected governor, Pambari 4, congratulations. The people have spoken, and you now carry with you a clear mandate to serve and fulfill your plans for our province. As a fellow Cebuano, I pray for your success and for the continued progress of our beloved Cebu. Elections may come and go, but our shared love for Cebu unites us all. Let us move forward together with respect and love for a better and brighter future for our province. Daghang salamat o padayon ta sa pagserbisyo sa Cebu. So yun po ang statement ni Winston Garcia na kapatid ni Gwen Garcia. Sabi ng iba, kasalanan niya ni BBM kasi sinuportahan siya ni BBM. Tapos nagpadrama pa sila sa 20 pesos sa kilo na bigas. Ang tanong, matutuloy pa ba ang 20 pesos sa kilo bigas ngayon si Gwen Garcia ay talo na? Yun lang po mga kabibig ang ating latest libak-libak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest libak-libak for today sa ating mga video. Salamat sa ating mga supporters na walang sawang nag-click, nag-watch sa video, at nag-comment below. Bye everyone! See you next time!